Kasi ang sabi ay ang paniniwala natin sa Allah na nag-iisa, sa Tauhid Uluhiyah, na siya lang yung sinasamba. Ngayon, pumasok si gamot. Ang gamot na yon ay pinaniwalaan mo na ano? Siya yung nagpapagaling at hindi si Allah. Ngayon, anong tanong doon? Ang tanong doon, siya ba nakagawa ng pagtatambal kay Allah? Okay. Ngayon, may kasabihan ng mga Arabo, fahmus su'al nisful jawab. Pag naintindihan mo ang tanong ay kalahati na ng kasagutan natin. Una, ano ang tauhid al-uluhiyah? Yan ang gusto ko yung tanong sa iyo ulit. Tayo, kung naintindihan mo. Ano yung pagpaliwanag natin ng tauhid uluhiyah? Naunsa di ikabay, waka nag-inom nagkape karon ugma. Naunsa itauhid uluhiyah. Isa niya lang sa kanyang pagka-Diyos. Siya yung sinasamba. Ayun. Yan ang unawain natin. Ang tauhidul uluhiyah, ang kaisahan ng Allah na siya ang nag-iisang Diyos na nararapat sambahin. Pagsamba sa Kanya, ang pagdarasal, pagpapaterapa, pag-aayuno, pag-hajj, paggawa ng kabutihan, lahat ng mga ito na uri ng pagsamba, inaalay natin sa Allah. Yun ang tauhid uluhiyah, okay? Ngayon, ano ang ugnayan sa gamot doon sa tauhid uluhiyah? Yun ang gusto kong iugnay ngayon, doon sa katanungan mo. Sige nga. Ganito yan sir, yung ano niya, ang ibig sabihin. Yung tao may sakit. Okay. Ngayon, nagdarasal siya, naggumaling siya, at umiinom siya ng gamot niya. Ngayon, ang pinaniniwalaan niya na yung gamot na ininom niya, yun ang nakapagpagaling sa kanya. Correct. Ang tanong doon, ako ba ay nakapagtambal? Yun ang gusto niya. Ako ba ay nagtambal sa Allah dahil ang pinaniwalaan ko, ang nakapaggamot sa akin ay ang gamot, ang medisina, at hindi si Allah. Okay? Okay. Very good. Correct. Kaya alam ko yun eh. Pero ang gusto ko rin kasi iliwanagin ay paano mo iugnay yung gamot doon sa pagsamba. Yung gamot doon sa pagsamba. Kung naintindihan natin. Kasi ang tauhidul uluhiyah, pagsamba sa Allah. Maaari, yung sinasabi mo na yan, papasok siya sa tauhid rububiyah. At hindi sa uluhiyah. Bakit? Kasi pinaliwanag natin ang rububiyah. Na ang rububiyah ay siya ang Diyos na nag-iisa na may kapangyarihan. Walang pwedeng mangyari. Walang pwedeng anumang kapahintulutan na mangyayari maliban sa kapahintulutan kagustuhan ng Allah. Papasok yung doon na magtatambal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang pinaniwalaan mo, ang gamot at hindi ang si Allah subhanahu wa ta'ala ang makakagamot sa iyo. Ang kasagutan doon, kapatid, kung ang pinaniwalaan mo ang nagbigay sa iyo ng lunas sa sakit mo ay ang gamot, nakapagtambal ka sa Allah. Ang dapat isipin ng tao, Ya Allah, kayo ang makakapaggamot sa akin. Ang mga binisina na ito, itong kortal, itong kortal. Halimbawa lang, diretso, kasi naabot ko yung kortal. Ganito ang pinaka-shortcut niya eh. Ano man mangyayari sa buhay ng isang tao, gumaling man siya o hindi, at kung gumaling man siya, hindi po yun dapat, nasa isang tao po yun ang kanyang paniniwala. Na gumaling siya dahil sa himala ng Allah. Hindi siya gumaling dahil lang doon sa gamot, kasama na yung gamot. But in the main, na gumaling siya dahil sa himala na binigay ng Allah sa kanya. Very good. At yun ang dapat natin isagot at yun ang kasagutan. Gumaling ako dahil sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah na siyang nagpagaling sa akin sa pamamamagitan na ipinadaan niya sa gamot. Umpisa pa lang dapat diba? Yes. Ya Allah, gagaling ako hindi dahil sa doktor. Gagaling ako dahil sa
kagustuhan mo na ikaw ang Diyos na naggagamot sa lahat ng may mga kapansanan sa pamamagitan ng doktor. Ya Allah, gamutin mo ako sa pamamagitan ng doktor na to na si Dr. Perez, si Dr. Zamora. Ya Allah, malawala ang sakit ng ulo ko sa stress dito, sa trabaho, sa pamamagitan ng pag-inom ko ng Cortal na gamot. Nagkakasal sila. Ah? Pati yung doktor na gumagamot sila ng mga pasyente, nagkakasal din sila na pagagalingin yung pasyente nila. Oh. Yun ang Alhamdulillah kung ganun. Basta bro, sabi ng Allah sa Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Sabi ito ni Propeta Ibrahim. At pag ako ay may sakit, ang tunay na nagbibigay ng lunas, gamot ay ang siya, ang Allah, ang nagpapagaling sa akin. Bro, walang imposible sa Allah. Kaya wag tayo maniwala na may tanin ng buhay mo, bukas isang araw mamamatay ka na dahil sinabi ng doktor, siya ba ang Diyos? No. Ilang mga tao na may tanin ng buhay pero mas nauna namatay ang malakas. At yung doktor na nagsabi na ikaw ay may sakit, pero siya nabuhay pa rin. Di ba? Ilang tao na malakas na biglang nawala. Yun ang kamatayan. Hindi natin alam. Nabigla na lang. May edad, bata, may sakit, wala. Pag oras na dumating, itinakda na oras. Oh, bro, follow up. Mahilig ka mag-follow up, bro, ah. Saan niya yung Bisaya ani siya dili? Bisaya. O sige, unsa na naman good imong kuan ba? Cortal. Ah, naka-charge ka na ngayon. Sige. Unsa? O ano? Tanong ko, Stan, yung tao na Muslim, mas pinaniwalaan niya yung salita ng doktor kaysa yung salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, Correct. sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag yung ilagay yung mga sarili sa kapahamakan. Tapos, naninigarilyo yung tao. Ngayon, nagkasakit siya, umusok sa doktor, sinabi ng doktor, bawal ka na manigarilyo. Tapos ngayon, tinigil ng tao na yun, panigarilyo niya. Okay. Tinigil ng tao ang kanya paninigarilyo. Kasi Yun ang payo ng doktor. ang sinunod niya yung salita ng doktor. Sa doktor. O ngayon, ang tanong mo, So ano yung, yun ang tinatanong ko, ano yung, okay, very good. kalagayan niya. Maganda. Bro, tama na si Allah ay nagsabi na sa Quran na wala tulqu aydikum ila tahluka. Huwag nyo ilagay ang kapahamakan ang buhay nyo sa mga bagay na kayo ay mapapahamak sa inyong kaligtasan. Binigay niyan tayo ng precaution. Binigyan tayo ng tamang pag-iisip na ito ay masama sa atin, ito ay mabuti sa atin. Okay? Ngayon, dahil sa siyensya, dahil sa pag-aaral, dahil sa kaalaman na ipinagkaloob ng Allah sa mga kanyang alipin, una na pinakapunto ay ang paniniwala. Kaya nga itong importante yung akida, yung paniniwala natin sa tunay na nag-iisang Diyos, ang tauhid rububiyya, uluhiyya at asma wa sifat. Kasi pag yan ay naintindihan ng isang Muslim sa kanyang puso't isipan, alam niya at batid niya na nangunguna pa rin si Allah na walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan ng Allah. At hindi masama na susundan ko ang sasabihin ng doktor sa kanyang payo at sa gamot na kanyang ibibigay o kahit sinong mga tao na susundan ko sila na sasabihin ng isang tao, bro, wag ka pupunta dyan, mamamatay ka bro. Sasabihin mo, magtatambal ako sa Allah pag pinaniwalaan kita. Tao kita, bakit? Ikaw bang magbibigay sa akin di ba? Ng kapahamakan? Totoong pwedeng mapahamak ang buhay mo kasi mamamatay ka dun sa oras na yun. Nagbabarilan sila. Itong mangyari. So, ang isang tao, kung ay mayroon kang pag-iingatan, gawin mo ang asbab. Gawin mo ang dapat. Katulad ng pagtawakal sa Allah. Nagtitiwala ka sa Allah, hindi ka nagtitiwala sa Allah na tunay na pagtitiwala kung ikaw ay wala kang ginagawa na aksyon. Dapat gagawin mo ang dapat para makuha mo kung ano yung layunin na gusto mo.
Ganun din ang mga bagay na katulad na sinasabi ng doktor o ang gamot o kahit sinong mga tao. Kung alam natin na ito talaga ay makakasama sa atin, iiwasan natin. Hindi ibig sabihin nung nagtambal tayo dahil pinaniwalaan natin ng tao. Hindi ibig sabihin ng gamot ay pinaniwalaan mo na magtambal ako sa Allah dahil naniwala ako sa gamot na siya ang makakapaggamot sa akin. Hindi. Uminom ka ng gamot. Paniwalaan mo ang doktor sa pamamagitan ng kanyang payo na makakabuti sa iyo. Nagagawin. Pero hindi ibig sabihin nun at hindi ako naniniwala na ang gamot at ang doktor na ito ay kayo ang tunay na nakakaalam, nakakabatid at totoo na 100% ang sinasabi nyo. Ipa-follow ko lang yung advice niya, which is correct. Di ba? Kasi, yun ang dapat. Ito ang realistic. Ito ang logical. Ang Islam, napaka-logic ng Islam. Sabi ng Allah sa Quran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Itanong nyo sa mga taong maalam kung ano ang mga bagay na hindi nyo alam. Pagdating sa relihiyon, itanong sa mga ulama. Pagdating sa mga bidisina, sa mga sakit, itanong sa mga doktor. Huwag ka magtanong sa kalpentero. Ibibigay niya sa iyo na bakbak. Ibibigay niya sa iyo ng mga martelyo. Wala siyang alam sa medisina. Itanong nyo kung ano yung mga bagay na kaalaman na ipinagkaloob ng Allah sa mga tao, sa mga hindi nyo alam, at yun ang makakapagbigay sa inyo. Pero doktor, hindi ikaw ang magbibigay ng buhay. Dahil ikaw rin ay mamamatay. Gamot ka lang. Katulad halimbawa, ang Islam ganun eh. Tingnan nyo si Umar ibn al-Khattab, hinalikan niya yung black stone sa Makkah. Sabi niya, bato ka lang, maitim ka na bato, wala kang may bibigay, hindi ka makakapagbigay ng dulot, hindi ka makakapinsala. Ahalikan lang kita. Dahil ginawa ni propeta na hinalikan ka niya. Dahil ang bato na ito ay galing mula sa langit. So, ganun lang yun. So, ang Islam, gawin natin kung ano yung mga dapat na makakabuti sa atin at ang pagtitiwala, tigib na paniniwala at tiwala ay sa Allah. Ya Allah, inom ako ng gamot dahil ikaw makakapaggamot sa akin. Ya Allah, sa pamamagitan na ito na sinabi ni Propeta Muhammad, kailangan gawin natin yung mga bagay na pwedeng makakapagbigay sa atin ng kabutihan. So, ifa-follow ko yun. Yun ang advice. Alhamdulillah, parang ang nangyayari kasi lalo sa mga bagong panahon, parang tulig sa Allah. Kumbaga parang pag sinabi na yung tungkol sa gamot, parang pagka gustong hanapan ng kamalian yung gumamit ng gamot, ang sasabihin na sa gamot ka naniwala. Pero kung tutusin, kung ang tunay na aral, talagang yun nga, kagaya na sinabi mo, magtanong ka sa kung sino nang maalam. Maalam. At yun talaga bro, ang pagtawakol sa Allah, maraming tao na hindi nila naintindihan ang tawakol. Ang tawakol sa Allah, sabi nila, magtiwala lang sa Allah, mangyayari ang mangyayari ng kagusto niya. Oo, pero gagawin mong paraan. Magtiwala ka sa Allah na gagamutin ka niya, pero gawin mong paraan. Paano ka gagamutin ng Allah? Gawin mong sinabi ng doktor. Uminom ka ng gamot. Pag mong sabihin, gagamutin ako ng Allah, hindi ka inom ng kortal. Itong kortal na itong di ba? Wala sa totoo lang, pag uminom ka ng kortal, medyo na yung sakit ng ulo mo, yung mga stress mo. Naabutan mo ang kortal, bay? Ako na. Actually, hindi po yan provided po ng Allah. Ang lahat ng mga gamot ay provided ng Allah. Galing yan sa mga halaman ng mga naging-provide ni Allah. At yun ang mga matalinong doktor, ginawa lang yan para na madaling malulun ng isang tao na may sakit. Correct. Hindi na siya bilang doon sa bukid, lagarin, tiktikin at tapal sa kanyang noon, wala pa, hinang sa panahonan. Sabi ng lula, hindi tiktikin, tapal kung saan. Pwede yung mga ganun. Yung mga herbal. Sure, ang gamot ay dinala ng Allah sa lupa. Correct. Dahil may hadith, bro, may hadith si propeta na sinabi niya, ang lahat ng sakit may lunas, na may gamot na nilikha ng Allah dito. Tignan mo, minsan maski yung mga dati na wala pang mga doktor, yung mga tigulang na matatanda sa atin, ano yung mga gamot nila? Mga herbal. Punta lang silang doon sa mga halamanan, meron silang dinuduk-duk-duk ng mga dahon-dahon, iinumin, isasapid doon sa mga makati na, nawawala na. So, ganun yun. So, ibig sabihin, gagawan ng paraan. Okay? Hindi ibig sabihin, magtatambal ka sa Allah. In fact, ma-appreciate mo pa ang Allah.
Ya Allah, alhamdulillah, ginawa mo ang gamot sa pamamagitan ng mga biyaya na halaman, na biyaya ng sensya, ng kaalaman ng mga doktor, ng mga scientifico, ng mga chemist, na ginagawa nilang mga gamot. Pero hindi ibig sabihin, sila makakapaggamot sa akin. Kayo ang makakapaggamot sa pamamagitan na ya Allah, gawin niyong baraka. Gawin niyong maging makatotohanan na ang sakit na ito mawalang lunas sa pamamagitan ng itong mga bagay na nilikha nyo. Na nilikha ng mga tao, katulad ng mga scientifico. Bro, tignan nyo ang pagkatunay na pagkatawakal sa Allah at yung kaalaman na very realistic ito. Sa kaganapan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napadaan siya sa Madina. Sa Madina, nandun siya sa Madina. Nadaanan niya ang mga taga-Madina na nagtatanim sila ng mga dates. Itong mga datiles. Kasi ang Madina hanggang ngayon, kilala yan na masasarap yung mga datiles dyan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ba itong ginagawa ninyo sa mga datiles ninyo na ito? Na parang may tinatanggal muna, tapos nilalagyan ng tali o nilalagyan ng isang tela, tapos yun para tumubo agad ang kanilang tumubo agad ang kanilang datiles. May procedure silang ginagawa. Hindi yun alam ni Propeta. Sabi niya, ano ba itong ginagawa niyo? Bakit niyo pa kailangan yan? Sabi nila, usugo ng Allah, itong nakagisna namin. Sabi ni Propeta Muhammad, magtawakal kayo sa Allah. Tignan niyo, propeta yun. Magtawakal kayo sa Allah. Manalig kayo sa Allah. Iwanan niyo yan. Huwag niyo yan gawin. Ang mga tao ito, Muslim, propeta ang nagsabi, sumunod sila sa propeta. Sinunod nila si Propeta Muhammad sa pamamagitan ng pagsabi niya, magtawakal kayo sa Allah. Tinigilan nila yung paraan na para madaling tumubo ang kanilang mga pananim na datiles. Ilang buwan, umabot pa ng taon, anong nangyari? Hindi tumubo ang mga datiles. Walang nangyari. Kumulang. Nalungkot ang mga sahaba, ang mga tao. Sabi ni Propeta Muhammad, anong nangyari? Sa inaasahan niyo na 3 buwan, tutubo nitong mga datiles niyo. Kasi sugo ng Allah, sinabi niyo, titigilan na namin yun. So tinigilan namin. Itong nangyari na hindi tumubo. Ano sinabi ni Propeta Muhammad? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, if'alu, gawin ninyo, antuma alamuna bi umuri dunyakum. Sabi niya, kumbaga, kung may pagpapatawad o paghingi ng sorry, sabi niya, gawin niyo na yon. Kasi kayo ang tunay na nakakaalam sa kung ano yung makakabuti sa inyo sa tungkol sa kabuhayan ninyo. Tao lang din si propeta. Hindi dahil propeta, lahat alam niya. Di ba? So, limitado lang din. So, sana, nagkakaintindihan tayo. Alam niyo, sa totoo lang, wala pa tayong na-discuss dito sa tauhid natin. Nandito tayo sa gamot, nandito tayo sa pandesal, nandito sa, nagsahol-sahol ng lahat. Allahumma sa'alin. Inshallah, sa next week, susunod na natin yung tauhid na kukunin natin. Assalamualaikum.